Nasa huling araw na ang burol ni Tandang Maria. Ang ibang nagamatay sa kanilang lugar ay hindi mahulugan ng karayom sa dami ng nakikiramay. Subalit si Tandang Maria ang namatay. Iilan lamang ang nakiramay sa kanyang huling sandali sa mundo. Ano nga ba ang pagkatao ni Tandang Maria? Si Tandang Maria ay isang estranghera na dumating sa Baryo Sagrado. May 15 taon na ang nakakalipas. May mga nagsasabi na may pagka-misteryosa ang matanda. Noong mga panahong yun ay nasa edad 50 taong gulang pa lamang siya. Sa unang araw niya sa Baryo Sagrado ay may napabalitang mga nagamatay na alagang hayop. Sumunod doon ay nagkaroon ng tagtuyo sa lugar at karamihan sa taga-baryo ay nakaranas ng tagutom. Marami nagsasabi na si Tandang Maria ang may dala ng salot sa bayan na yun. May mga ilan ding nagsasabi na imposibleng magawa ng matanda yun dahil sa wala naman daw itong kapangyarihan. Gayunpaman, naging malaking palaisipan sa kanila kung bakit sa maliit na bakuran ng matanda kung saan nakatayo ang isang kubo ay may masaganang paninim ng gulay, prutas at halamang gamot. Sa panahon ng tagtuyot, ang tanging tanim ng matanda ang naging panawid gutom ng taga-sagrado. At nagtataka sila dahil hindi nauubos ng bunga ang bawat gulay at prutas. May mga tanim din ng matanda ng mga halamang gamot na nakapagpapagaling ng mga sakit ng tiyan, pananakit ng ulo, pagtatae, pagkahilo. Basta lahat ng uri ng gamot, meron si Tandang Maria. Marunong din manghilot ang matanda kaya naman madami ang nagpupunta sa kanya para magpagamot. Isang gabi, si Kainggo ay hihingi ng tulong kay Tandang Maria sa kadahilanan na masakit kasi ang tiyan ng kanyang asawa at para makapunta siya doon ay babaybayin niya ang malawak na bukid. Subalit laking gulat ng lalaki sa kadahilanang malayo pa lang ay nagliliwanag na ang loob ng kubo. Kinabahan man siya at nagtataka ay patuloy pa din ang lalaki at sumilip. Napaurong si Kainggo at nakita kung anong nangyayari sa loob ng kubo. Nakatapa si Tandang Maria na tila ba gumagawa ito ng isang ritual dahil sa dami ng kandilang nakapalibot sa kanya. Kinilabutan si Kainggo nang lumingon si Tandang Maria sa siwang ng sawali. Hindi siya maari magkamali dahil sa tingin niya puro itim ang mga mata nito. Napaurong ang lalaki nang makabuelo ay kumaripas ito ng takbo para makalayo agad sa bahay na yun. Kinaumagahan, natagpuan ang lalaki sa bukid na nakatimbwang galing sa isang nakakatakot na karanasan. Kumalat ang balitang natuklasan ni Kainggo. Maraming haka-haka na mangkukulam si Tandang Maria. Simula noon ay madami na ang umiwas sa matanda. Lumungkot ang kubo ng babae kung dati-rati ay maraming nagpupunta para magpagamot at humingi ng mga gulay. Ngayon ay wala na silang lahat. Masyadong dinamdami yun ng matanda at tuluyan ng hindi lumabas ang babae sa kanyang bakuran. Naging kapansin-pansin naman mula noon kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan ay naririnig sa buong sagrado ang alulong ng isang aso na tila ba nagbabadya. At kung pagkakataon nga lang ba karaniwang may namamatay, naaaksidente at nagkakasakit sa lugar. Dahil sa nangyayari ay nagpatawag ng pagpupulong ang buong barangay. Kailangan na natin paalisin si Tandang Maria sa baryo na ito. Nagdadala siya ng salot sa ating lahat. Sumang-ayon lahat ng tao na palayasin ang babae. Huminahon kayo, wika ng kapitan.
Di ba't malaking tulong sa atin si Tandang Maria nung panahon na tagtuyot ang lugar natin? Karamihan sa atin ay sa kanya humihingi ng pagkain at mga gamot. Pero nanaig pa din ang galit ng taong bayan kay Tandang Maria at nagpasya ang mga ito na puntahan ang babae. Waring batid na ni Tandang Maria ang pakay ng mga taga-baryo niya at nagwika ito na aalis ako kung yan ang nais ninyo. Marahan ang kanyang tinig. Malungkot na yumuko si Tandang Maria at pagkatapos biglang tumingala at itinaas ang kanyang kamay sa langit. Hindi sukat akalain ng taga roon ang susunod na pangyayari. Biglang nangisay si Tandang Maria at bago pa muling kumurap ang kanilang mata ay bumagsak na ito sa lupa. Sa huling burol ay may nangyari na naman bago pa maghating gabi ay panay na alulong ang lahat ng aso sa baryo. Bagamat inaasahan na ng mga taga-sagrado ang mga kakatuwang ganap sa araw ng libing ni Tandang Maria. Lahat ng aso sa barangay nagkakaisang naghatid sa huling hantungan ng babae. Pagtapos ng libing ay isa-isa na din nag-alisan ang mga aso. Lingid sa lahat ay ang tunay na walang kasalanan si Tandang Maria. Ang katotohanan sa kabila noon ay siya mismo ang kumukontra sa tunay na gumagawa ng lahat. Isinumpa ng isang mangkukulam ang ina ni Tandang Maria. Labis-labis nitong inibig ang ama ng matanda. Ngunit sa huli ang ina ng babae ang pinakasalan. Bukod sa pinahirapan nito, ang pagbubuntis ng ina ni Tandang Maria ay isang orasyon ang isinagawa ng mangkukulam. Ikinamatay ng ina ng babae ang unang pagkakataong nasilayan ang anak na kambal. Ang kanyang kambal ang lumilitaw tuwing hating gabi sa kabilugan ng buwan. Pinapalitan nito ang katauhan ni Tandang Maria bilang isang kampod ng kadiliman. Ang kambal ni Tandang Maria ang nakita ni Kaenggo nung gabing iyon. Ito din ang nagdadala ng salot sa taga-sagrado. Nang hindi mapigilan ni Tandang Maria ang kambal niya, ay minabuti nitong magtanim ng mga gulay, prutas at halaman na gamot para matulungan ang kabaryo. Ngayon wala na si Tandang Maria ay kasama niyang nailibing ang katauhan ng kanyang kambal. Ang masakit lamang nahusgahan siya sa kasalanang hindi niya ginawa at hindi nalantad ang tunay na may sala.